mali ang ginagawa mo. May pamilya na ako, inay. Huwag na ninyo akong pakialaman. Hanggat nabubuhay ako, mananatili akong ina mo at hindi mo yun maayali sa akin. Kaya't nakikiusap ako. Tigilan mo na ang panluloko mo sa asawa mo hanggat hindi pa nalalaman ng asawa mo ang tungkol kay Charmaine. Kahit malaman ni Lorna ang tungkol sa amin ni Charmaine, wala akong pakialam. Mas mabuti na yun siguro, inay, na malaman niyang totoo para may dahilan para maghiwalay na kami dalawa. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano ka ba naman, anak? Umagang-umaga cellphone na naman ang hawak mo. Nay, libangan ko lang naman to eh. Libangan mo ga, pero napapabayaan mo na ang pag-aaral mo. Nagbasa ka na ba ng lessons mo? Nagawa mo na ba ang mga assignments mo? Yung sinasabi mong project mo, tapos na ba? Hindi naman eh. Pagpahingin niyo naman ako. Anak, kaya nga, bitawan mo na yung cellphone mo para makatulog ka. Ngayong araw ng Sabado ka lang makakapagpahinga cellphone pa yung inaatupag po. Paano ka makakapagpahinga niyan? Hindi naman eh. Malaki na ako eh. Hindi na ako yung batang paslit na lagi na lamang ninyong pinapatulog paghapon. Kini-question mo bang pag-aalaga ko sa'yo? Bakit? Kung pinabayaan ba kita noong maglaro-laro ka makakatulog ka ng hapon? Walang malusog mong pangangatawan kung pinabayaan kita noon. Ayun na naman kayo, lagi na lamang ninyong sinusumbat yung matagal na panahon eh. Tapos na ko yun, Hindi ko inay. sinusumbat, anak. Gusto ko lamang ipaalala sa'yo na nakabuti sa katawan mo ang pagtulog mo tuwing hapon noong bata ka pa. Inuun yun, inay. Bata pa ako. Ngayon, matanda na ako. Hindi na ako kailangan matulog pa ng hapon. Makaibag niyo pa yan eh. Gagawin ninyo eh. Paano kang hindi maha-high blood? Tuwing Sabado ka lang naman matutulog ng hapon. Isa pa, wala ka naman sa edad para makasama sa'yo ang pagtulog mo ng hapon. Kaya nga, sige na, bitawan mo na yung cellphone mo at matulog ka na. Pare! Oh, Melvin! Himala! Naririto ka ngayon Naligaw ka yata. Paanong hindi ko maiisip na pumunta dito eh. May inis ko kay ina eh. Masyado naman kasing OA. Nilib nga ako sa nanay mo Sipag-sipag magbunganga. Nagbubunganga na nga siya sa loob ng classroom Pagdating ng bahay, binubungahan ka rin. Ay, wala lang bukang bibig mag-aral kang mabuti anak. Para magandang kinabukasan mo. Yun lang yung sinasabi. Memoryado mo na pala ang litanya ng nanay mo Sinabi mo pa, araw-araw ko naman naririnig yun eh. Di talagang makakabisado ko yun. Melvin! Oh, pare, si Lorna. Oy, Lorna, ikaw pala. Bakit? Anong bakit? Ako ang dapat magtanong sa iyo. Bakit ka pa naririto Hindi ba't dapat ay nakauwi ka na sa ngayon? Ha? Pare, bukod pala sa nanay mo may isa ka pa rin nanay. Mabuti pa. Umuwi ka na, Melvin. Gusto ko na yatang pauwiin ng isa mo pang nanay. Pwede ba, Lorna? Huwag kang umastang parang nanay ko. Kaya na ako narin dito sa barkada Dahil iniiwasan ko ang bunganga ng inay ko. Tapos ito kanina gusto mo yatang palitan ng nanay ko sa kabubunganga sa akin. Umuwi ka na nga. Mag-aalas 7 na ng gabi. Pero wala pa rin si Melvin. Nasaan kaya ang batang yun? Hindi siya inaabot ng ganitong oras ng pag-uwi. Wala rin siyang text sa akin. Teka nga, pupuntahan ko si Lorna kung nakauwi na siya sa bahay. Klase niya yun Kung wala pa si Lorna sa bahay niya, Jack, na nasa eskwelahan pa rin si Melvin. Ikaw
Lorna! Tao po! Tao po! Po, nandyan na po. Kayo pala, Madam Marcela. Magandang gabi po. Ay, batang ito. Lagi na lamang akong tinatawag ng Madam Ben. Di naman kita naging estudyante doon. Hindi ko man po kayo naging guro noon, pero hindi may tatangging guro kayo. Kaya dapat lang, natatawagin ko rin kayong Madam, kahit na hindi ninyo ako naging estudyante noon. Ay, naku, nakalimutan ko tuloy. Pumasok muna kayo, tuloy po kayo. Ay, nako, huwag na. At kaya lamang ako na parito ay para tanungin sana sa'yo kung nakauwi ka na. Ho? Ang ibig kong sabihin hindi ba't magkaklase kayo ni Melvin? Nabanggit niya kasi sa akin na magkaklase raw kayo ulit ngayon. Ay, oho. Magkaklase nga kami ni Melvin sa isa kong subject. Yun nga ang nabanggit niya sa akin At kaya ako na parito para malaman ko kung naririto na rin siya. Aha? Madam, nakita ko nga ho siya at niyayaya ko na pong siya umuwi nang madaanan ko siya. Nadaanan mo siya, Kamo? Oho, kasama po niya ang mga kaibigan niya Saan mo ba siya nakita? At susunduin ko siya. Ay, gumagabi na pala pare. Uwi na ako. Mamaya ka na buhay dahil magsisiting ng iba ko pang kaibigan. Ipapakilala kita sa kanya para maging kaibigan mo na rin sila. Sarap yata ng maraming kaibigan. Masaya pa, lalo na kung mga girls tayong kasama. Ha? Ibig mong sabihin pare, hindi lang ito mga barkada mo? Oo naman. Marami akong barkada pare. Sabi nga, the more the merrier. Di ba mga pards? Alam mo Melvin, ibang klaseng sayang mararamdaman mo kung mga barkada ko ang kasama mo. Malaya mong magagawa ang gusto mo nang wala kang inaalalang magsesermon sa'yo. O di ba mga pare? Sabi ko sa'yo Pero mga pare, si Ma'am Bersola itong paparating. Paparating na siya Pare. Si Ma'am Bersola nga, ang inay mo. Papalapit siya sa atin. Oo nga, ang inay nga. Melvin! Inay, ano naman ang ginagawa ninyo rito? Bakit kayo napunta dito? Anong ginagawa ko dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa bahay ka na ngayon? Inay naman huwag naman muna kayong magmanilmon dito. Huwag niyo akong pahiya sa mga kaibigan ko. At kayo naman, magsiuwi na kayo ha? Dahil gabing-gabi na. Hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo. At ikaw, Melvin, halika na. Umuwi na tayo. Ano ba naman kayo, inay? Pinahiya niyo ako sa mga kaibigan ko. Anong pinahiya? Pinauwi lang naman kita. Anong oras na ba? Mag-aalas 11 na. Nasa labas pa rin kayo. Ano naman ang masama dun? Kung nasa labas pa kami, wala naman ginagawang masama, inay. Sa ngayon, wala ka pang ginagawang masama. Sa mga susunod na araw. Mag-iinuman na kayo at posibleng maghihit-hit na kayo ng marijuana. Napaka-advance naman ng utak ninyo, nay. Iniingatan ko lamang ang buhay mo, anak. Para hindi ka mapariwara. Hindi ka tulad ng iba riyan. Napapabayaan ng mga magulang. Nay, may sarili akong isip. Huwag niyo akong pakialaman. Ano? Huwag kitang pakikialaman? Para ano? Para maligaw ka ng landas? Ganon ba? Bakit kasi ayaw niyo akong hayaang magkipagkatuwan sa mga kaibigan ko Hindi na po bata, inay. At tama ba yung ginagawa mo? Sinasayang mo ang oras mo sa mga kaibigan mo na dapat sana ay ginagamit mo ang oras mo para mag-aral ng lesson mo. O pare, napadaan ka. Hihingi sana ako ng pamanhin sa inyo sa ginawa ng inay ko kahapon. Nahiya tuloy ako sa inyo. Okay lang yan pare. Pero sa susunod, huwag mo nang papuntayin ng inay mo dito sa bahay. Ako ang kinakantyawan ng iba nating mga kaibigan paano ba kasi nalaman ng nanay mo itong bahay namin? At bakit kanya nasundan dito? Hindi ko nga linaram pare kung paano niya nalaman napunta sa bahay ninyo.
Hindi ko naman sinasabi sa kanya kung saan ako pumupunta. Kaya lang, baka may nakapagsabi sa kanya na narito ako ng araw na yun. Sino kayang posibleng nagsabi sa kanya? Hindi ako sigurado pero malamang si Lorna. Kasi di ba, nakita niya ako dito. Niyaya pa akong umuwi. Oo nga, no? Teka pare, nobyo mo na ba si Lorna? Ha? Hindi ah. Bakit mo naman nasabi ng nobya ko si Lorna? May nahahalata kasi ako sa mga kinikilos ni Lorna eh. Na ano? Para kasing kakaibang kinikilos niya. Kakaibang kinikilo ni Lorna? Teka, anong ibig mong sabihin pare? Pare, ano ka ba? Hindi mo ba nahalata? Ang mga titig sa'yo ni Lorna, parang may gusto siya sa'yo. Teka, hindi mo ba siya nililigawan? Wala ba kayong relasyon ni Lorna? Bakit kaibigan ko lang si Lorna? Oo. Oo, magkaibigan lang kami ni Lorna. Mula kasi elementary hanggang high school magkaklase na kami. Magkakabit bahay lang kasi kami. Nito ng kolehiyo tayo, magkaklase pa rin kami. Sa iba ko pang mga subjects. Dahil nga, isa pa rin ang eskwela ang pinapasukan namin. Kaya, malapit din ako sa kanya. Sige na naman Bakit naman ang sagot? Sa assignments natin, hindi ko alam Ayoko nga. Sige na. May complete ang grades ko nito. Kung hindi ako makapagsasabit ng assignment ko. Sige na. Yan talaga ang mangyayari. Dahil hindi ka pumapasok sa klase natin. 2 beses lang naman akong hindi pumasok sa klase natin 2 beses nga. Dahil 2 beses lang naman ang meeting natin sa isang linggo. Titiis lang naman ang klase natin. Pero nag-a-absent ka pa rin. Ito naman minsan lang naman kasing hihingi ng pabor tao Para maulatan pa at samahan yan. Hayan! Diyan ka magaling. Ang konsensyahin ako. Kung bakit kasi inuuna pa yatang barkada mo kaysa pagpasok mo sa klase natin. Hindi ko kasi naiintindihan ang lessons natin Kaya, paano ko magagawa yan? Talagang hindi mo maiintindihan ang lesson natin dahil natutulog ka sa loob ng classroom. At kung gising ka naman, hindi ka nakikinig sa pag-i-explain ni Prof. Ito naman, binakopya mo kasi ako sa'yo. Kaya sasend mo naman ako. Sige na. Isa pa. Tapos na tayo. Hindi naman natin ipapas next meeting kundi next week pa. Kaya may panahon ka para pag-aralan mo ang lesson natin. At nang sa ganon, ay magawa mo ng assignment natin. Tinatamad kasi ako na mag-aral sa gabi dahil hinahanap na ako. O ganon, tinatamad ka na mag-aral. Pwes, pasensya ka. Pero hindi kita mapapakopya ng assignment natin. Bahala ka sa buhay mo. Ano? Hindi mo pinakopya ng assignment natin si Melvin? Hindi. Bakit? Naku, siguradong 0 ang makukuha niyang score. Di ka ba naawa dun sa tao? Naawa ako sa kanya. Kaya kung nga hindi siya pinakopya ng assignments natin Ano? Ano ba namang katwiran yan? Naawa ako dun sa tao. Dahil walang naipapas na assignment. Pero hindi mo naman pinakopya. Para magtanda siya. At sa susunod, bibigyan niya ng prioridad ang pag-aaral niya. At hindi laging pakikipagbarkada ang inaatupag niya. Isa pa, may isang araw pa naman niyang gagawin ang assignment niya Pasado 2:00 na ng hapon Ang bigat to pinamili ko sa palengke. Nasa bahay na kaya ngayon si Melvin. Sabado ngayon, wala siyang pasok sa eskwela. Sana'y nakapagluto na siya. Para kakain na lamang kami. Madam Marcela! Lorna, ikaw pala. Magandang hapon po, madam. Ay, magandang hapon naman sa'yo, iha. Saan po ba kayo galing? At ang bigat-bigat yata yung dinadala ninyo. Galing ako sa bahay ng isa kong estudyante. Nakiusap kasi sa akin, yung ina na itutor ko yung kanyang anak. Tinanggap ko na para may pandagdag sa kita ko. Alam mo naman, na mag-isa lamang akong bumubuhay at ang nagpapaaral kay Melvin. Oo nga po Mapalad nga po si Melvin at nagkaroon siya ng ina na katulad ninyo. Sandali po.
At tutulungan ko na lamang kayo dyan sa dinadala ninyo. Akin na po lamang yung mga iba. Ako na lang po ang magbibitbit sa dala ninyo. Friend, nakita mo ba si Melvin? Oo, nakita ko siya. Nadaanan ko siya doon sa waiting shed. Kasama ang mabarkada niya. Nagawa na kaya niya ang assignment niya? Uy, concern siya. He? Tumigil ka nga dyan? Okay, pare. Kita lang tayo mamaya, ha? Oh, ayun na si Melvin. Nagawa na kaya nito ang assignment niya? Lorna, uy, pakopya naman ng assignment mo. Ano? At hindi mo talaga ginawa ang assignment mo? May pinuntahan kasing barkada eh. Kaya please, pagkopya naman ng assignment mo. Parang awa mo na. Ewan, sasama-sama ka sa barkada mo? Tapos ngayon, magkikikopya ka ng assignment mo sa akin? Sige na, masisero naman ako dyan eh. May incomplete ang grades ko. Graduating pa naman tayo. Gusto mo bang hindi ako makapag-marcha sa graduation natin? Ewan ko sa'yo. Sige na, please. Sige na nga. Pero, last na ito ha. Sa susunod, hinding-hindi na talaga kita pakokopyahin. Sabi mo na nga ba eh. Salamat ha. Hindi mo talaga ako matitiis. Ewan ko sa'yo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Akala ko ba, hindi mo pa kukopyahin ng assignment natin si Melvin? Naaawa ko sa kanya. Graduating na tayo. Nakukonsensya ako na baka dahil lamang sa hindi ko pa papakopya sa kanya ng assignment natin, hindi siya gagraduate. Naku, ang sabihin mo, type mo siya. Hoy! Ay, ano ka ba? Baka may makarinig sa iyo eh. Ipapaabot sa kanya, nakakahiya. O sa totoo lang, alam mo kung ano ang hinala ko? May gusto ka kay Melvin. Ewan ko sa'yo. Uy, nagbablas ang ali. May gusto ka nga kay Melvin. Ano ba? Huwag ka sabing maingay at baka may makarinig sa iyo. Ay, nako. Nag-abala ka pa. Ano ba to? Lechon manok paksi po. Nadamihan ko ang niluto ko. Kaya sobra sa amin ng kapatid ko. Ay, nakakaya naman sa'yo, Lorna. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay sa amin ng anak ko. Ano pong silbi ng pagkakapitbahay natin kung hindi tayo mag-aabutan ng ulam? Ay, tama. Dangan rin lamang na hindi mo naabutan ang anak ko dito eh. Dito ka na lang kumain. At siya nga pala, wag mo na pala akong tawaging madam ha. Oo, wag kang tatanggi. At kung talagang madam nga ang tingin mo sa akin, ay sundin mo ang iniutos ko sa'yo. Mula ngayon, tita na ang itatawag mo sa akin. Wag nang madam. Paliwanag ba? Opo, madam. Tita pala. Very good. Teka, kumusta na palang mamagulang mo sa ibang bansa? Kailan ba sila magbabalik bayan? Baka matagal pa po. Hindi maapektuhan ang kanilang pag-apply ng Australian citizenship. Anong hindi maapektuhan ang kanilang pag-apply ng Australian citizenship? Kwan po kasi tita, kailangan gugulin nila ang 10 taon na pananatili doon para maaprobahan ang kanilang pag-apply ng Australian citizenship. At nang sa ganun, ay madali nila akong may petition doon. Ganun ba? Teka, ang mabuti pa ay dito ka na para sabay na tayong mananghalian. Naku, wag na po. Baka madatnan po ako dito ni Melvin eh. Nakakahiya naman. Di mas mabuti kung madadanan ka niya dito. Para masabi ko sa kanya na tinawag kitang kumain dito dahil lagi siyang wala. Wala akong kasabay pag kumakain, kaya dito ka na kumain para may kasabay ako. Takbo na, Ruko. Maabutan ka na eh. Takbo. Melvin, anak! Ayan ang panalang kalabang. Lumilag ka ng ganyan. Oops! Ilag! Ano na naman ba yung pinanggagawa mo? Kung hindi barkada ang kausap mo cellphone ang hawak mo. Hindi mo na ako natutulungan dito sa bahay Kaya naman inay, kahit kailan. Wrong timing kayo eh. Naglalaro yung tao eh.
naglalaro ba yung cellphone ang hawak-hawak mo? Kaya nga ako, naglalaro ko sa cellphone. Eh kung yung paglalaro mo dyan sa cellphone tinulungan mo ako. Lumabas ka nga't tignan mo yung sinampay ko at uulan yata. Sa ganun may pakinabang naman ako sa'yo. Kayo na Muna ako sa mabarkada ko, pinauuwi niyo ako. Ngayong naririlo ako sa bahay. Pinalalabas niyo naman ako. Pinalalabas kita ng bahay para matulungan mo ako sa gawaing bahay. Ay, pambabae ang ginagawa niyo sa akin Mamaya makita ko ng mga kabarkado, sabihin nila bakla ako. Eh bakit? Gawain lamang ba ng babae yung pag-aalis ng mga damit sa sinampay? Isa pa, nagpapatulong lamang ako sa'yo dahil napapagod na rin ako, anak. Abay, trabaho ko na lahat dito sa bahay Kayo naman kasi. Kumuha lang kasi kayo ng kasambahay natin, hindi na kayo naklalaban ng mga yan. Eh anak, sayang naman ang ipansusweldo ko sa pagiging kasambahay dati. Pagkakainin pa natin siya. Ay naku, ibibigay ko na lamang sa'yo para pang matrikula mo. Sa halip na ipangsusweldo ko sa kasambahay. Kumain lang po kayo ng kumain, tita. Eh, ikaw bang nagluto nito? Oho, Ay nako, pwedeng-pwede ka nang mag-asawa. talaga po? Ay, oo. At kung pwede ko nga lang pangunahan ang damdamin ng anak ko ikaw na ang irerekomenda ko na pakakasalan niya. Si tita, mapagbiro talaga. Uy, butong-buto pa pala sa'yo ang inay ni Melvin Wala ka ng problema. Che, tumahimik ka dyan, baka marinig ka. Tita, may nililigawan na ho bang anak ninyo? Ay, nako. Kabilin-bilinan ko sa anak ko na wag muna siyang mandiligaw hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Paano po yan? Graduating na ang anak ninyo. Ibig sabihin ho pwede na siyang manligaw? Oo naman. At kung pwede, itong si Lorna ang gusto kong liligawan niya. At kung hindi man, kailangang katulad ni Lorna ang kanyang liligawan. Siya nga pala, Iha. Maligayang kaarawan ulit sa'yo, ha? Salamat po, tita. Oh, patak-patak tayo ngayon ha. Wala pa kasing allowance. Nakakaya naman sa'yo pare, wala akong maiambag Okay lang. Malaga naririto ka dahil masaya ang tropa kung lagi tayong kumpleto. At basta sa susunod, ikaw naman ang taya. Oo ba? Baka po yan pare. Sa susunod na pag-iinuman natin, ako naman ang taya. Dapat lang pare, para wala namang masabi ang ilan sa atin. Dahil kung ako lang, naiintindihan kita. Pero ang iba nating kasamaan, siyempre, may sarili rin silang pag-iisip. At hindi ko nahawak yun. O paano? Ikaw muna, pare Atong. Ikaw ang taya ngayon sa pulutan. Dahil patak-patak muna kami para sa inumin natin. Wala problema pare. Wala problema pare. Sige na, tagay na. O insan, nadalaw ka. Ay, nandito ba si auntie? Wala pa si mami. Ano ka, pumasok ka muna. Salamat. Parang himala. Anong nakain mo at napasyal ka dito sa bahay? Alam ba ni na uncle at auntie na pupunta ka dito? Oo naman. Ang dating mo nga raw nagpapapunta sa akin dito Ha? Teka lang ha, may tumatawag sa akin. Mabuti pa, buksan mo na yung ref at maglabas ka na kung anong gusto mong kainin doon o mainom. Baka nagugutom ka na sa layo ng biyahe mo. Oh, Daddy. Opo. Kararating nga lang niya Magbabakasyon ng insan ko dito sa atin? Oh, sige, mabuti kung gano'n. At may makakausap ako lagi dito sa bahay. Ginabi ka yata ng uwi ngayon, anak. Kasi may group report kami na Group report? Oo, may group report ho kami. Kailangan makabisado namin ng mga paksa na tatalakayan namin. Kaya kami nagtipon-tipon sa bahay ng isa naming kaibigan. Bakit pa kayo mag-group report? Hindi ba nag-OJT ka na? Oh? Hindi ba? Tapos mo na ang lahat ng subjects mo. Kaya ka na nga nag-OJT dahil tapos mo na lahat ng units mo. Ano pang group report ang sinasabi mo?
Huwag kang magsinungaling sa akin, teacher ako. Pinagdaanan ko yung pinagdadaanan mo ngayon bilang graduating student. Oo nga po. As individual, tapos ko na mga units ko, ha? Pero, pinaggrupo kami ng professor namin, para sa additional assignment namin. At yun ang ginawa namin as groupmates. Sigurado ka? Oo, Nay. Nay, siya nga ho pala. May kailangan akong bayaran sa school. Bayaran sa school. Fully paid ka na ng tuition fee mo Ano pang babayaran ang sinasabi mo? Na may miscellaneous na dapat kong bayaran. At kailangan mabayaran ko yun bago final exam namin. Ganun ba? Oo, Nay. At dahil graduating na ako, marami na kaming gagawin sa school. Kaya baka 2 araw na hindi ako makawid dito sa bahay. Totoo ba yung sinasabi mo? Ano ba naman kayo, Nay? Tanong na kayo ng tanong graduating na nga ako Marami nga kaming ginagawa sa school. Inaabot kami ng gabi. Nagaloy ko sa kong kaklase na malapit sa school namin. Yung bahay nila. Doon muna kami papalipas ng gabi sa bahay nila para hindi na kami masyadong mapagod. Oh, ganun ba? Walang hiya naman palang lalaking makabuntis sa'yo Hayaan mo natin ang walang kwentong lalaking yun. Gusto mo bang sapakin ko siya? Paano mo pasasapat yun naroon siya sa amin Marang problema. Sa kabilang probinsya lang naman ang probinsya mo May grupo ako. Pwede ko siyang pabugbog para makabawi ka sa ginawa niyang katarantaduhan sa'yo. Ay, naku, wag na. Ayoko nang madagdagan pa ang mga kalukuhan ko. Kasalanan ko naman Paano yan? Di lalaking walang amang batang nasa sinapupunan mo. Ano pa nga ba? Teka. Alam mo, may kaibigan ako. Mabait siya at malapit nang matapos sa kolehiyo. Pwede siya. Pwede? Ano? Pwede siyang maging ama ng batang dinadala mo. Dito palang tinutukoy ni Mayan. Ka pala si Charmaine. Charmaine Mayuk ba? Ikaw si Melvin? Melvin de los Reyes? Oo. Kilala mo pala ako? Pagkabibig ka ng pinsan ko sa akin Pinsan mo? Sinong pinsan mo yan? Ako pare, pinsan ko si Charmaine. Ito naman pare ko, hindi man lang nababanggit na may maganda pala siyang pinsan. Kaya ko nga siya dinala dito para magkakilala kayong dalawa. Dahil sa lahat ng barkada ko, ikaw ang gusto kong maging nobyo nitong pinsan ko. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi bakit naman ako magbibiro? Ang akin lang, binata ka. Talaga tong pinsan ko. Tsaka wala ka pang nobya. Wala pa rin siyang nobyo. Pasasan ba't maghahanap kayo pareho ng mapapangasawa? Bakit ba kayo titingin ng iba? Sa palagi ko naman bagay kayong dalawa nitong pinsan ko. Naku, Melvin, huwag kang maniwala dito sa kaibigan mo, ha? Ayoko pang mag-asawa, no? Hindi ko naman sinasabing mag-asawa na kayo kaagad. Ang akin lang, ipinapakilala ko lamang kayong dalawa sa isa't isa. Dahil malay nyo, magkagustuhan pala kayong dalawa. Di ba? Gwapo tong kaibigan ko. Maganda ka naman. Ano pang hanapin itong kaibigan ko? May ibubuga ka naman kung kagandahan lang ang pag-uusapan. Hindi ba, insan? Saan ka naman ba nagpunta Pwede ho ba, Inay? Kumakain na ho ako. Sinisilunan niyo naman ako. Naanap ko lang naman kung saan ka galing. Napapadalas na kasi ang pag-uwi mo ng halos gabi-gabi. At ano naman kung gagawin ko dito sa bahay, Nay? Kukulong naman ako dito sa bahay. Ano bang ikukulong ang sinasabi mo? Araw-araw ka nga umaalis ng bahay Sa tono kasi ng pananalita niyo Ayaw niyo akong nakikipagbarkada talagang ayokong makipagbarkada ka dahil nag-aaral ka pa lang. Graduating na ho ako. Hayaan niyo naman akong makipagbanting sa mga kaibigan ko. Makibanding sa mga kaibigan mo? Sa pamamagitan ng pagkikipag-inuman mo sa kanila? Ganun ba? Abay, madalas ka ng gabihin ng uwi. Amoy alak ka pa.
Kailan ka pa natutong uminom ng alak, ha? Kailan pa? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sa palagay mo ba, Insan attracted sa akin ang kaibigan mong si Melvin? Oo naman, Insan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Melvin. Attracted siya sa'yo. Paano mo naman nalaman? Sinay ba sa iyo na type niya ako? Alam mo, Insan, lalaki ako. Hindi na kailangang sabihin pa sa akin ni Melvin na gusto ka niya. Dahil na ramdam ko sa mga kilos at pananalita niya na gusto ka niya. Oh, sigurado ka ha? Baka mamaya lulukuhin lamang ako noon. Pwede ba namang ipapahamak kita? Pinsan kita. At isa pa, kung lolokohin ka niya, o di, hits lang kayong dalawa. Ang importante lang naman ay tumayong ama diyan sa batang dinadala mo. Kaya magtulungan tayong dalawa para makuha natin ang minimit natin. Ang pakasalan ka ni Melvin nang sa ganun ay may tumayong ama sa dinadala mo. Magandang hapon sa'yo. Ay, tanggapin mo tong pansit na niluto ko. Oh, tita, nag-abala pa kayo. Anong okasyon? Birthday ho ba niyo? Ay, hindi. Nagluto lamang ako dahil gusto kong kumain ng pansit eh. E dinamihan ko para may pangmeryenda ka. Ang tita talaga, oo. Lagi kong binubusog. Tataba ako nito eh. Ay, oo naman. E, ano naman kung tataba ka? Eh, mataba ka man o payat para sa akin, ay pinakamaganda ka. Ang tita, nagpapatawa. Eh, basta ba, papag-aralin mong mahalin ang anak ko eh. Kahit araw-araw pa kitang ipagluluto ng pansit. Ha? Tita, ang anak niyo naman ho ang mahina eh. Ha? Anong sinabi mo? Ang ibig ko pong sabihin maraming salamat dito sa dala ninyong pansit. Huwag po kayong mag-alala. At dadamihan ko rin ho ang lulutuin kong ulam mamayang hapunan para makapagbigay din po ako sa inyo. Hindi ka ba pwedeng pumirmi dito sa bahay? Eh, Sabado ngayon. Walang pasok. Bakit mo, inay? Hindi mo ba pwede akong manatili kung saan ako pipirmi? Pag wala akong pasok, sesyon. Halos araw-araw kang umalis. Ano ba naman yung pumirmi ka naman dito sa bahay nang may kasama ako? Ano bang gagawin ko dito sa bahay, nay? Kakausapin kong mag-isang sarili ko, ganun ba? Eh, nasa kabilang bahay lang naman si Lorna eh. Eh, bakit hindi na lang siyang puntahan mo? Aabalahin niyo pa si Lorna eh. May sarili man po yung bahay. Anak, huwag naman laging barkada. Pumirmi ka naman dito sa bahay. Inay naman. Mapapanis yung laway ko dito sa kung sino mangyari. Masama ko ba, inay? Na hanapin ko kung saan ako masaya. Matanda na ako, anak. Hanggat maaari gusto ko ring naririto ka lang lagi sa tabi ko. Masyado naman kayong madrama na eh. Ilang taon nang lagi kayong kasama ko dito. Hindi ba pwedeng sa iba ko naman hanapin yung kaligayahan ko? Pero anak, nag-aalala ako, baka mapariwara ka. Dahil sa madalas mong pagsama-sama sa mga barkada mo, hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo. Hindi ba't paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, magtapos ka muna ng pag-aaral. At saka pagtapos ka na ng pag-aaral mo, ay saka mo na gawin kung anong gusto mo. Inay, gusto ko mo lang maging masaya naman eh. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magsaya eh. Ang akin lamang ay magtapos ka muna ng pag-aaral. Magtatapos na ako ng pag-aaral ko, nay. Ano ba naman kayo? Mag-i-enjoy lang naman ako eh, kasama yung mga barkada ko. Tsaka mo pala, may dapat akong bayaran sa school. Ha? Na naman? Eh, kailan ka lang humingi sa akin ng pera? Sa meron akong babayaran nga, inay. Anong magagawa ko? Sabihin nyo lang kung wala kayong maibibigay sa akin. Madali naman akong kausap eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? E di, hihinto na lang ako sa pag-aaral. Wala na kayong problemahin pa na babayaran. Hihinto na lang ako.
Bakit ho ninyo binibigay itong ATM ninyo? Kinailangan ko kasi ng 5,000 para kay Melvin. Sa katapusan, bibigay ko sa'yo. Pahiramin mo lamang ako ng 5,000. Bakit nyo nga ho binibigay itong ATM ninyo sa akin? Sabihin na natin, isasanglak muna tong ATM ko. Ayoko na kasing umutang sa 5-6 eh. Malaki ang interest. Tita, wag na po ninyong isang layong ATM ninyo sa akin. Pahiramin ko na lamang kayo. Magkano ho bang kailangan ninyo? 5,000 nga sana eh. Ewan ko ba sa lalaki yun? At fully paid na siya, pero sinasabing may babayaran pa raw. Wala pong problema. Sandali lamang po at kukunin ko ang pera sa kwarto ko. Napakabait talaga tong si Lorna. Kahit may kaya sa buhay eh, madaling pakisamahan. Sana, siya na lamang magiging manmugang ko. Tita? Nariyan ka na pala. Hindi ko na malayan ang paglapit mo. Heto ho ang pera. Naku iha, maraming salamat ha. Nalibre ang interes. Kung sa iba ako umutang, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ito kaagad pagkatanggap ko ng sahod ko. Ano ho ba kayo, tita? Wala pong problema sa akin. Naiintindihan ko po kayo. Ito ang perang kailangan mo para sa sinasabing mong bayarin sa school. 5,000 yan. Di ba sabi niyo wala kayong pera? Sumahod na ba kayo, Nay? Hindi pa ako sumasahod. Sa katapusan pa ang sahuran namin. Saan niyo naman kinuha itong pera? Humiram ako kay Lorna. Pinangako ko sa kanya na ibabalik ko sa katapusan ng buwang ito. Ito. Ibayad mo na ang perang yan, ha? Para wala ka ng problema sa school. Oo, Inay. Sinabi ko na darating ka sa araw na to eh. Oo naman, pare. Pwede mo lang hindi. Kaarawan mo ngayon eh. Pare, happy birthday! Salamat pare ha. Ngayon, pwede na tayong magsimula dahil kumpleto na ang barkada. Ano naman yung dala mo? Bangus pare at malaking hipon. Pulunan natin. Talaga? Oo! Hanip ka talaga pare ha. Pinabili mo ako yung karawan ko. Salamat pare. Natunayan mong member ka na talaga ng grupong to. Happy birthday ulit pare ha. Ano bang hinihintay natin? Simulan na natin ang inuman! Wala na naman si Melvin. Kung kailan nalalapit na ang graduation eh. Lalo akong kinakabahan. Pumapasok pa kaya ito sa school? Bayad nga ba sa eskwelahan? Ang perang binigay ko sa kanya. Biglang bumukas ang pintuan at biglang may kumalabog. Ano kaya yun? Tikagat titignan ko. Si Melvin! At nakahandusay sa may pintuan. Melvin, anak! Anong nangyari sa'yo? Melvin! Ay naku, Lorna, maraming salamat. At agad ka nagpunta dito sa bahay. Nakita ko ngang nakahandusay sa may pintuan ang damong ito eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya, kaya ako nataranta. Nalasing lang pala. Parang alam ko na kung saan siya galing, tita. Saan? Sa barkada niya, tita. Kasi sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakita siyang kainuman yung mga kabarkada niya. Maganda talaga sa akin ang lalaki dito. At talagang nakikipagbarkada na. Hindi ko palalampasin ang nangyaring ito. Tita, saan po kayo pupunta? Dyan ka lamang. Bantayan mo yung anak ko, ha? At mayroon lamang akong aayusin. Medyo mahina pa si Melvin minsan. Ilang buti lang, hindi lumiyambagsak kagad. Hindi kasi umiinom si Melvin eh. Ito lang mga nakarang mga araw siya napasama sa amin. Kaya wala talagang karanasan yun sa inuman. Bahay eskwela lamang routine nun. Kaya hindi sana siya inuman. Hindi ko pala siya kung gano'n. Sabi ko naman sa'yo eh. Matinong lalaki si Melvin. Kaya siyang nararapat na maging tatay ng dinadala mo. Gino! Si Madam Marcela pala. Bakit kaya? Madam, magandang hapon po. Gino, huwag mo akong matawag-tawag na madam. Oh? Pwede ba?
Kung wala kang magawang mabuti sa buhay mo, wag mong idamay ang anak ko. Madam, mawalang galang na po. Pero hindi po ako ang lumalapit sa anak ninyo. Kundi siya mismo ang lumalapit sa akin. Magdahan-dahan kayo ng pananalita nyo. Baka makalimutan kong naging guro ko kayo. Ano ba naman kayo, Nay? Hindi na ninyo ako binigyan ng kahiyan. Pangalawang beses na ito Ano bang ikinagagalit Ano bang mo? kinagagalit ko? Nagmamaagmaangan pa kayo. Alam niyo ho ba kung anong resulta ng ginawa ninyo? Tinawag akong Mamas Boy ng mga kaibigan ko. Mas mabuti na siguro ang tawagin kanilang Mamas Boy kaysa mapariwara ka. Mas mabuti na yung mapaliwala ko, Nay. Kaysa tawagin akong Mamas Boy. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Iniligay niyo ako sa kahihiyan, Nay. Hindi kayo ang nahihiya, kundi ako ang nahihiya sa mga ginawa ninyo. Wala akong ginawa para malagay ka sa kahiyan. Pinagsabihan ko lamang mga kabarkada mo. Pero wala kayo sa posisyon para sila pagsabihan ni Nay. May mga magulang sila at nagtuturo sa kanila at hindi kayo. Hindi nga nila ako ina. Pero ina mo naman ako na magdadalamhati kung may masamang mangyari sa'yo. Tama na, Nay! Malaki na ako. Pabayaan niyo na ako. Anak, malaki ka na nga Pero, gaano ka pa pagkatanda? Mananatili kang baby sa akin. Dahil kapakanan mo ang nakasalalay dito. Gusto ko lamang mailayo ka sa Wala na akong ibang naririnig sa inyo kundi ang katramahan ninyo sa buhay. Makaalis na nga. Melvin! Melvin! Melvin. Ay, Oh, hi. Mabuti naman at naligaw ka. Nakabitiw ka yata sa tayo ng nanay mo at naligaw ka, ha? nakausap ko ang barkada at muli akong humingi ng paumanhin sa kanila sa inasal ng nanay ko. Pasensya na. Believe din ako sa lakas ng loob ng nanay mo, no? Sinugod kaming lahat dito. Teka. Naligaw ka. Hindi ako naligaw. Talagang ikaw ang sadya ko. Talaga? Oo. Unang tingin ko pa lamang sa'yo Crush na kita. Kaya pala. Flowers for you. Thank you, Melvin. Dito lang po tayo mag-usap sa sulok na ito ng bahay nito. Baka gusto mong lumabas tayo. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan? May gusto kong bilhin sa mall. Baka gusto mo akong samahan. Yun lang pala Tara na. Ano na naman kaya ang bibilhin kong uulamin namin? Pihikan pa man din si Melvin. Marcela, classmate. Ikaw ba ba yan, Marcela? Hindi mo ba ako maalala? Teka. Oh. Gerardo? Oh. Classmate? Akala ko tuluyan mo na akong nakalimutan. Kumusta ka na? Ay, hindi bakit ko naman makakalimutan ang laging nambubuli sa akin doon? Kumusta ka na ba? Ang laki ng ipinagbago mo Di kita kaagad nakilala. Kaya lamang kita nakilala dahil dyan sa nunal mo sa labi. Kumusta ka na? Balita ko, teacher ka na raw ngayon. Ay, oo. Sa awa ng kung may kapal natupad din ang pangarap kong maging guro. Ikaw, natupad din ba ang pangarap mong maging engineer? Ay, hindi. Pero nagtuturo ako ng mathematics sa isang kolehiyo. Yan lang sa University of Santa Ignacia. University of Santa Ignacia? Ay, nako. Diyan nag-aaral ang anak ko Oh, talaga? Ay, nako. Baka estudyante ko na ang anak mo, hindi ko pa alam. Baka nga. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mahalin itong damit na ito Oo. Dahil mahal na mahal kita kaya nararapat lamang siguro na mamahalin damit din ang ireregalo ko sa'yo. Sige, pili ka na ng gusto mo kung ano pang magustuhan mo dyan. Pinaghandaan kong araw na ito Sinasanay mo ako. Paano sa mga darating na araw?
Hahanap-hanapin ko ito. Hindi mo hanap-hanapin dahil hindi na ako mawawala sa'yo. Talaga? Tayong dalawa ang magsasama hanggang sa wakas? Paano kung ayaw sa akin ng nanay mo? Ano ka ba? Huwag mo naman isipin ang bagay na yun. Isa pa, sunod-sunuran yung inay ko sa akin. Kaya wala kang dapat maipag-alala. O sige, pumili ka na ng gusto mo dyan. Kung ano pang magustuhan mo, bibilin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano ba kasi ang bibilin mo? At kanina pa tayo ikot ng ikot wala ka namang binibili. Bag nga. Napangterno doon sa damit ko na isusot natin sa graduation. Bakit ikaw? May nabili ka na bang damit para sa graduation natin? Kaya aanhin ko pang bagong damit Matatakpan naman yun ng graduation outfit natin Ano? Ibig mo sabihin, hindi mo na rin tatanggalin ang toga natin hanggang sa labas ng school? Bakit ko pa tatanggalin? Ididiretso na kami sa bahay pagkatapos ng graduation rites. At wala ka palang planong kumain sa labas pagkatapos ng graduation natin? May handa sa bahay, kaya bakit pa ako kakain sa labas? Isa pa, gusto ko... Luna, tingnan mo. Ang alin? Ang Prince Charming mo. May kasamang ibang babae. Ayun tingnan mo. Naku, ang ganda-ganda at ang sexy-sexy pa. Talaga? Bibilin mo ang napakagandang bag na ito para sa Oo akin? naman. Kasama naman kita dito sa mall. Kung wala akong planong bilang ka ng gusto mo. Pumili ka. Saan ka naman kumukuha ng pera mo? Estudyant ka pa lang, balita ko Mahigpit sa pera ang mother mo. Saan ba? Dumiskarte din ako, no? Wala ka pang bilhin sa akin. Saan ka nga kumukuha ng pera mo? Binigay sa akin yun, ay. Sinabi ko kasi may kailangan kong bayaran sa school kaya yan, binigyan ako. Galante ka pala, Melvin. Daliwa sa sinabi sa akin na kuripot ka. Sa ngayon siguro kuripot ako dahil umaasa pa ako kay ina pero kapag nagkatrabaho ako, lahat ng gusto mo, bibiling ko, ibibigay ko sa'yo. Talaga? Siya nga pala, may pupuntan ka pa pagkatapos natin dito sa mall? Bakit? Alam mo, may bagong resort yung isa kong barkada. Niyayaya ako. Baka gusto mo sumama sa akin. Ba? Resort yata yan. Yeah. Paborito ko kaya sasama ko sa iyo. Ano? May kasamang babae si Melvin? Oho, at sexy yung babae. Ay, sinasabi ko na nga ba Tama nga ang sinasabi ni Gerardo. Gerardo? May kilala ka bang Gerardo Martinez sa school ninyo? Gerardo Martinez po? Pangalan ng professor namin ni Melvin. Ay, nasalubong ko siya sa palengke. At sinabi sa akin ang problema ni Melvin sa school. Oo. At hindi ako magtataka kung hindi siya makakasama sa graduation ninyo ngayong taon na to. Alam ninyong alanganin na makakagraduate si Melvin, tita? Oo. Kung hindi magagawa ng paraan, ay hindi gagraduate si Melvin. Ito na nga bang sinasabi ko, Napapabarkada si Melvin. At dahil dyan sa sinasabi mong babae, hindi ka taka-taka kung hindi nga siya gagraduate sa taong ito. Ikinalulungkot ko, tita, kung hindi ko kaagad siya nasabi sa'yo. Kaya pala, laging umuwi gabi. Meron na palang pinagkakaabalahan. At babae pa. Lagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral mabuti Iba palang inatupag niya. Hindi pala requirements ang inatupag niya, kundi barkada at babae. May lakad ang tropa. Gusto mo bang sumama? Kailangan mong sagutin yan kung ikaw ang nagtatanong. Ba't kasama? Bango-bango mo talaga. Saan ba yan? Diyan,
Tagaytay, sagot ng isa nating katropa dahil dumating airpot galing ibang bansa. Nako, wala akong pera eh. Kaya alam mo naman ang pamasahe ko lang ang pambili ng lunch ko. Ang binigay ni sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala tayong gagastusin dahil libre tayo sa lahat. Board and lodging. Oh, talaga? Oo. At sa personal mong gastusin, ako nang bahala. Basta maipapangako mo sa akin na pagkakasalan mo ko. Oras na mabuntis ako. At tulad ng sinabi ko, ikaw lang ang hinihintay kong magsabi kung kailan mo gustong magpakasal. At magpapakasal na tayo. Wala pang ang pera. Paano tayo magpapakasal? Eh si ina na nga ang bahala dyan eh. Ang inay mong bahala sa ating pagpapakasal? Akala ko ba? Gusto kanyang mapagtapos sa iyong pag-aaral, no? Oo nga, pero kapag ganyan seryoso ang problema ko, tulad ng halimbawa, pag nabuntis kita, magdadagdag nga siya. Pero gagawin pa rin niya ang nararapat. Ganun ang aking ina. Lagi akong sinasalo sa oras ng aking kagipitan. Nag-aaral ang anak mo sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Oo. Kung sa University of Santa Ignacia ka nagtuturo, doon din nag-aaral ang anak ko. Sa katunayan graduating niya siya. Graduating ng anak mo? Graduating student yung karamihang hinahawakan ko nun eh. Teka, ano ang pangalan ng anak mo? Baka estudyante ko nga. Melvin. Melvin Gonzales ang buong pangalan ng anak ko. Melvin Gonzales? Oo. May estudyante nga akong Melvin ang pangalan. Teka, matangkad, katamtaman ng katawan. Kayo manggi at may kaunting bigote ba ang tsura ng anak mo? Oo. Siya nga. Tignan mo. Tignan mo itong litrato niya sa cellphone ko. Tignan niyo po. Tingnan nga. Ayun siya. Yan bang sinasabi mong estudyante mo? Naku, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Ay, naku, what a small world. Bakit? Siya nga, estudyante ko nga ang anak mo, si Melvin Gonzales. Ang bango-bango mo talaga. Isa pang araw. Sexy-sexy mo talaga. Tama na. Ano? Hindi pa nga natin nasusulit yung bayad sa motel na to eh. Nagyayan ka nang umuwi. Huwag mo na. Natatakot kasi ako eh. Baka magbungat yung gagawin natin. Mapubuntis ako. Pero kung bubuntis ka, pananagutan naman kita eh. Bakit sinasabi mo lang yan? Pero kung buntis talaga ako iwanan mo ako. Hindi kita iwanan. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Talaga? Pagkakasalan mo ako kung mabuntis ako? Oo. Kahit pa nga ngayon, kung papayag ka magpapakasal na tayo. Melvin. Pinasaya mo ako. Ikaw nga ang lalaking pinapangarap kong magkasama habang buhay. Balik nga ulit. Ganda talaga. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sigurado kang pagkakasalan mo ako? Pagkakasalan kita sa lahat ng simbahan kung gusto mo. Saan ka na naman ba nang galing kagabi ha? Abay napapadalas na yatang pag-uwi mo gabi-gabi. Inay, kuleho na ho ako. Marami na ho akong ginagawa sa school. Nagdami-dami kong projects sa school. Ayaw niyo kasing maliwala sa akin eh. Marami akong ginagawa, inay. Sigurado ka ba na pag-aaral mo ang pinag-aaksayan mo ng panahon mo? Buo naman. Sinungaling ka. Inay. Bakit mo ito nagagawa sa akin, Melvin ha? Hindi lamang ako ang niloloko mo, kundi higit sa lahat ay ang sarili mo. Ano naman ba itong kadramahan ito na? Ginagapang ko ang pag-aaral mo, anak. Dahil ayokong matulad ka sa ibang kabataan na nalululong sa barkada at sa bisyo. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay natin. Wala ka ng aba. At mag-isa lamang ako na nagtataguyod sa kinabukasan mo. Pero bakit mo ito nagawa sa akin? Ang alin mo ba yan, inay? Ano bang pinagsasasabi niyo? Malaki ang posibilidad na hindi ka gagraduate sa taong ito. Ha?
Hindi ba? At kanina na naman nalaman ang chismis na yan, Nay. Hindi yun chismis. Dahil mismo ang professor mo ang nagsabi sa akin na malamang ay hindi ka makakasama sa mga gagraduate ngayong taong ito. Kung hindi mo magagawa ng paraan ang praktikum mo. Ilang araw na lamang at graduation na natin, no? Ano pa ang plano mo pagka-graduate natin, Melvin? Ha? Kanina pa akong nagsasalita. Pero, wala ka namang naririnig. Ano bang iniisip mo? Ano nga ba ulit yung tinatanong mo sa akin? Ang sabi ko, malapit na ang graduation natin. Anong plano mo pagka-graduate natin? Ha? Hindi ko pa nga alam eh. Ikaw, ano bang plano mo? Magtatrabaho muna ako habang hinihintay ko ang petition ni na Daddy at Mami sa akin. Oo nga pala, no? Nabanggit nga pala sa akin yan, nasusunod ka na sa mga magulang mo. Kaya kung ako sa'yo, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Dahil malay mo, kung naroon na ako matutulungan pa kita para makapunta doon. Totoo nga yata ang sinasabi ng kaibigan ko. May gusto sa akin itong si Lord na to. Hoy, hindi ka na nakakabod yan. Magsalita ka naman. Ako laging magsasalita eh. Ha? Ano nga ba ulit yung sinasabi mo? Ang sabi ko, mag-aral kang mabuti. Baka kung sakali, ay baka dalaw tayo na makakapunta ng Australia. Oo ba? Basta ba pati gastusin sagutin mo. Bakit naman hindi? Ano? Hindi bali na lang na mag-isa akong pupunta ng Australia. Tutulong na kitang maghanap ng trabaho doon. Tapos ako pang sasagot ng kakastusin mo. Wag na. Dito ka na lang sa Pinas kung gusto mo. Ito naman biro lang naman yun eh. Binibiro din kita. Alam ko namang hindi ka basta-basta makakaipon ng panggastos mo. Kaya tutulungan kita sa abot ng kimkakaya para makapunta ka ng Australia. Pangako? Oo, pangako. Oh, classmate. Niyaya mo ko dito sa mamahaling restaurant na to. Wala yata akong pambayad dito eh. Joke. Sige. Umorder ka na lang kung anong gusto mong kainin dyan. Sagot ka. Classmate. Maraming salamat pero naparito ako hindi bilang kaklase mo, kundi bilang ina ng anak ko. Mukhang seryoso yata ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? Tungkol sa sinabi mo sa akin noon na academic standing ng anak ko. Oo. Tulad ng sinabi ko sa'yo, kahit gustuhin ko siyang tulungan, hindi pwede dahil hindi ako ang professor niya sa subject na yun. Siya mismo ang gagawa at kailangang madepensahan niya ito. At tulad ng sinabi ko, hindi graduate yung anak mo kung wala siyang thesis. Kaya nga tulungan mo ako. Ano bang dapat niyang gawin para makagraduate siya? Sinabi ko na sa'yo at alam kong maiintindihan mo ako at dahil sa karingguro, tanging may tutulong ko ay kausapin ang kanyang guro. Bigyan siya ng additional time para ma-delay man lang ang kanyang submission. Ay i-consider pa rin ko para wala siyang incomplete grades at makakagraduate siya. Pero kailangan ng anak mo pa rin gagawa ng paraan. Dahil hindi niya ito madepensahan, babagsak siya. At wala na akong magagawa roon. Kaya kung ako sa'yo, ang pinakamabis ang gawin mo dyan para makagraduate yung anak mo, kumbinsihin mo siya
na maihabol niya ang kanyang requirements bago dumating ang graduation day. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, dako. Wala dito ang anak mo. Pero nakita ko siyang dumaan dito. Ay, nako. Saan kaya pumunta ang batang yun? Baka pumunta sa kaibigan niya. Ano ba naman ang lalaking yun? Hindi na inaasikaso ang pag-aaral, graduating na siya. Hayaan mo na kasi ang anak mong yun. Papaya sa pag-aaral. Nay, hindi ko dapat pabayaan si Melvin. Kinabukasan niyang nakasalalay. Kinabukasan kanya. Pero tingnan mo ga ang ginagawa. Irresponsableng mag-aaral. Abay, hayaan mo na. At mahihirapan sa buhay sa ginagawa nitong pagbabaliwala sa kanyang pag-aaral. Diyan naman ako hindi papayag. Dahil mag-isa lamang siya sa buhay na ito. Wala siyang kapatid na pwede niyang takbuhan. Halimbawa lang na maghirap ang buhay niya. Kaya kailangan makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Ay, cellphone na naman yung hawak mo. Hindi ba dapat nagsusulat ka na ng thesis mo ngayon? Huwag na nga niyo akong problemahin dyan, inay. Ako ang nag-aaral, hindi kayo. Kaya nga ikaw ang nag-aaral. Pero tingnan mo nga ang ginagawa mo. Pabanjing-banjing ka lang. Ano ba kasing kinababahala ninyo graduate na nga ho ako Graduating ka na nga Pero gagraduate ka ba kung wala kang thesis? Inay, sa bagay na yan, walang problema. Solve na yan. Anong solve na? Hindi ka pa nga nakakapagsimulang magsulat ng thesis mo Inuulit ko ha. Matutulungan ka lamang ni Gerardo kung mayroon kang thesis na maipapasa bago ang graduation day mo. No worry, inay. Tapos ko ng thesis ko. Tapos na. Di ka pa nga nakakapagsimulang gumawa Ayan yun na yun. Ayan o, nasa ibabaw ng lamesa ang thesis ko. Kaya graduate ako sa tapong ito. Ay, congratulations, anak. Ako na ang pinakamasayang nanay sa mga oras na ito. Salamat o, inay. Ay, ngayon nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, ay malaya mo nang magagawa ang kahit na anong gustuhin mo. Pwede na ho ba akong mag-asawa? Oo naman. Pero maghanap ka muna ng trabaho para may maipakain ka sa magiging asawa at anak mo. Kailan ho kayo dumating, Daddy? Kanina naman. Bakit naman hindi niyo sinabi sa akin? Para nakapaghanda ako. Alam namin ng mami mo na bala ka ng masyado sa graduation mo. Kaya hindi ka na namin nabala pa. Siya nga pala, anong plano mo kayong gagraduate ka na? Maghahanap muna ako ng trabaho, Daddy. Ano? Hindi ka ba napagod sa tuloy-tuloy na pag-aaral mo? Baka gusto mong magbakasyon muna sa Australia? Bakit po? Approve na ho ba yung petition ninyo sa akin? Hindi pa. Pero pwede ka namang pumunta ng Australia gamit ng tourist visa. Talaga? Pwede ba yon, Daddy? Oo naman. Magbakasyon ka muna sa Australia. At habang nagbabakasyon ka doon, ay mag-apply ka ng trabaho para pag nagkatrabaho ka, pwede ka nang mag-apply ng work visa. At pag nagkatrabaho ka doon, pwede ka nang magtrabaho doon habang hinihintay mo ang petition papers mo para makapag-permanente ka rin. Talaga, Daddy? Oo. Para naman kahit paano ay makasama ka namin ng mami mo. Matagal na rin kasi ang panahon na hindi tayo nagkakasama. Tumatanda na kami ng mami mo. Gusto rin namin kahit paano ay makasama ka pa rin. Sige po, Daddy. Pag-iisip ko po. Bakit mo pa pag-iisipan? Teka nga muna. Ikaw ba ay may nobyo na? Ho? Kasi anak, wala akong alam na makakahadlang sa pagsama mo sa amin sa Australia. Maliban kung may maiiwan kang nobyo dito sa Pilipinas. Ano? Sinabi ng daddy mo yun? Oo Kita mo na. Matagal kang hindi nakasama ng daddy mo. Pero alam niya kaagad kung bakit ayaw mong sumama sa kanila sa Australia. Dahil kay Melvin, no? Oo Nako, sa wakas, umamin ka rin
Paano? Mahal ko yung tao eh. Mahal mo nga siya. Ang tanong, mahal ka rin ba? Baka nakakalimutan mo na kailan lang nakita natin siya sa may mall. May kasamang ibang babae. Alam mo, hindi sa sinisiraan ko si Melvin. Wala naman siyang kasalanan sa akin. Kung tutusin, pero bilang kaibigan mo, baling mo na lamang sa ibang nararamdaman mo para kay Melvin. Kasi pakiramdam ko, hindi ka magiging maligaya sa piling niya. Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre, ikaw lang nagmamahal sa kanya eh. Pero lang, kung may lihim din siyang pagmamahal sa'yo, iba nang usapan yun, siyempre. Ganito na lang. Hindi ba despedida party ng mga magulang mo? Bakit hindi mo imbitahan si Melvin? At nang sa ganon, ay makapag-usap kayong dalawa bago ka lumipad patungong Australia. Buti na lang mahabol kong thesis ko. Dahil kung hindi ako gagraduate. Bilib din ako kay Inay, ha? Hindi na iyang lapitan sa plot. Sabagay, dati nito magklase sa high school. Nakapagluto na nga kaya siya. Nandito sana ako kakain sa bayan, pero wala akong pera eh. Pero hindi bale. Pag natanggap ako ng trabaho, kakapera na ako ng sarili ko. Melvin! Sandali lang. May tumatawag sa akin, ha? Uy! Diling pala ng best friend ni Lorna. Uy! Diling, bakit? Anong bakit? Bakit hindi ka pa nakabihis? Ha? Bakit? Hindi ka ba nakausap ni Lorna? Hindi pero nakita kong tinatawagan niya ako. Nang sasakutin ko na, bigla naman nalumang. Bakit ba? May party sa bahay nila. Despedida ng kanyang mamagulang dahil babalik na sa Australia. Oh, talaga? Kailan pa dumating ang magulang ni Lorna? Noon pang 1 linggo. At alam mo ba, susunod na rin sa kanila si Lorna. Ha? Susunod na rin sa kanila si Lorna? Ibig mo sabihin approve na yung petition ni Lorna? Hindi pa. Pero tourist visa ang gagamitin niya. Pagdating niya doon, maghanap siya ng trabaho. Para kahit magtagal na maaprubahan ang kanyang petition paper, makakapag-trabaho na siya sa Australia. Teka. Saan ka ba pupunta ngayon? Akala ko may despedida party sila ngayon. Bakit Thomas? Kasi nga, magpapaayos pa ako para maganda ako mamaya. Isa kita nadama ko ang Pupunta si Lorna sa Australia. At hindi ako nakakasiguro kung maaalala pa niya ako kung nandun na siya. Kailangan magagawa ko ng paraan para makapunta din ako sa Australia. Ay, narito na pala ako sa bahay. Nay! Nay! Wala itong tao, walang sumasagot. O baka naman pumunta rin sila sa despedida party. Alam kong close sila ni Nay. Makakaligo na nga at nang makapunta kina Lorna. Nagkita kayo ni Melvin? Oo. At maya-maya lang, inaririto na yun. At teka, ayan. Speaking of Melvin, ayan na siya, At purmang-purma. Naku, ang gwapo talaga. Uy, yung sinabi ko, isip ang pairalin at hindi puso. Maliban lang kung magtatapat siya sa'yo. Oo na. Hi girls! Andyan na siya. Ay, Melvin, purmang-purma ka ha. Siyempre naman. Para naman hindi nakakaya sa inyo. Lalo na kay Lorna kung nakaragad akong pupunta rito, nakakaya. Ikaw naman, kahit anong suot mo magandang lalaki kang tingnan. Nako, nagugutom na pala ako. Dito lang kayo ha, at kukuha ko ng pagkain ko. Ano? Pakiulit nga. Ang sabi ko, mahal kita. Mahal ka dyan. Nung isang araw nga lang nakita ka namin na may kasamang babae. Oh, si Charmin yun siguro. Tinutukoy mo. Wala yun. Kaibigan ko lang yun. Pinsan yun ang kaibigan ko na naging kaibigan ko na rin. Pinsan ng kaibigan mo?
na naging kaibigan mo? Hindi Kung mayroon man akong matagal na napupusuan, walang iba yun kundi ikaw. Mahal kita, Lorna. Matagal na yun. Maniwala ka. Hindi ko nga lang sinasabi sa'yo dahil hindi pa tayo naka-graduate noon eh. Alam mo naman ang pambibig ng inay ko. Nagtapos muna ako ng pag-aaral ko bago ako manligaw. Kaya ito, graduate na ako ng kolehiyo. At binigay na rin sa akin ng ina yung approval na pwede ako manligaw. Kaya ito, nagtapat ako ng pag-ibig sa'yo para baka sa tagal mo na kapag nasa Australia ka na, malilimutan mo na ako. Matagal ko nang nililihim itong nararamdaman kong ito. Paano? Kung may iba kang nililigawan o kaya may nobyo kang iba? Wala. Kung gusto mo, magpakasal na tayo kahit ngayon din. Pakakasalan kita para maniwala ka lang. Ako lang ang nasa puso mo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Habang buhay. Hindi kita niloloko. Mahal kita, Lorna. Anong sinabi mo? Magnobya na kayo ni Lorna. Kailan pa? Kanina lang, Nay. Ano? Oo, Nay. Magnobya na kami. At magnobya. Kami na ni Lorna ngayon. Eh bakit hindi ko alam na niligawan mo? Kanina ko nilang siya niligawan eh. Tinanggap niya agad yung pag-ibig ko. Kaya ngayon, pwede na kami magpagkasal kung gugustuhin ko. Ano? At lalo kayong magugulat kung sasabihin ko sa inyo na tinanggap na niya yung marriage proposal ko sa kanya. Magpapakasal na kami. Ano? Anong sinabi mo? Magpapakasal na kayo ni Melvin? Oo nga. Hindi ka ba nabibigla? At bakit naman ako magbibigla? Matagal ko nang siyang mahalin, di ba? Alam mo naman yan. Ang ibig ko lang sabihin ay kung nakakasiguro ka ba sa kanya. Nung isang araw nga lang may nakita tayong ibang babae. Kaibigan lamang daw niya yun. At kahit nang sabihin natin nililigaw niyo, o kahit pa nobby pa niya, ako ang inalok ng kasal Di ako ang mahal niya. Oh, di ba? Sa bagay, wala nga naman tayong nababalita ang nobya niya. Maliban dun sa nakita natin minsan sa mall. Kung inalok ka ng kasal, ibig sabihin, ikaw ang mahal. Tama. At hindi ko naman masasabing niloko niya ako dahil hindi pa siya nagtatapat ng pag-ibig sa akin. Nang makita natin silang dalawa, malay nga natin na totoong kaibigan lamang niya yun. Oo na, kumbinsido na ako na mahal ka rin ni Melvin. At hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Hindi kami hahadlang ng mami mo sa bakit niya. At isa pa, kilala na namin si Mel at ang kanyang ina. Kapit-bahay pa natin. At walang dahilan para hindi namin magustuhan si Melvin. Salamat po, Daddy. Basta siguro mo sa amin ng mami mo na mahal mo siya at magiging masaya ka sa piling niya. Matagal ko na pong mahal si Melvin, Daddy. At alam ko magiging masaya ako sa kanyang piling. Hangad namin ng mami mo ang iyong kaligayahan. Salamat po, Daddy. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? May iba kang pagkakasalan? Paano ko? Paano mga nangyari sa atin? Para rin sa atin ito. Anong ibig mong sabihin? Kung pagkakasalan ko si Lorna, madadala niya ako sa Australia. At kapag nandun na ako, pwede rin kitang madala dun. Paano mo nga ako magdadala dun Kasal ka naman sa kanya? Walang problema. I-divorce ko si Lorna at pakakasalan kita. Sige na, pumayag ka na. Para sa atin din itong iniisip ko. Siya pa rin ba ang pagkakasalan mo? Kahit na sasabihin ko sa'yo, buntis na ako. Ha? Kaya mamili ka. Sino ang pagkakasalan mo sa amin ni Lorna? Ako na sinasabi mong mahal mo na buntis na? O si Lorna? Buntis ka na? Oo. Kaya piliin mo sa amin ni Lorna.
kung sino ang gusto mong makakasama sa buong buhay mo. Ako na magiging ina ng iyong anak? O si Lorna, na hindi mo naman mahal? Alam mo, wala na akong mahihiling pa. Mga magulang na mapagmahal, komportableng buhay, at lalaking magiging ama ng magiging mga anak ko. Masaya ako para sa'yo, friend. Hindi ko inaasahan na magiging kayo ni Melvin. Matagal mo nang itinago sa puso mo. Biruin mo, naganap sa iisang araw ang pinakaasam-asam mo. Ang ligawan ka at mag-propose ng kasal sa isang araw. Sulit din ang paghihintay mo ng matagal, no? Luka-luka. Basta ako ang bridesmaid mo, ha? Oh, sinong pa nga ba? Ikaw yata ang best friend ko. Oh, tara na sa fast food dyan. At nagugutom na ako eh. Wala namang ganyan, sweetheart. Ikaw ang mahal ko. At kaya ko lang naman ito gagawin para din sa atin itong dalawa. At sa magiging anak natin. Ewan ko sa iyo. Pwede, isipin mo na lamang kung narito lang sa Pilipinas. Walang mangyayari sa atin. Lalo na bagong graduate lamang ako. Magkakatrabaho nga ako pero hindi kaagad mataas ang sahod. Matatagalan pa bago tayo magkaipon. Samantalang kapag naroon ako sa Australia, ilang buwan na lamang makapagpapatayo tayo ng bahay. Eh, bakit kasi? Kailangan mo pang pakisalan si Lorna. Eh, ako naman ang malmo at buntis pa ako ng anak mo, no? Kailangan kong pakasalan si Lorna para madala niya ako sa Australia kaagad. Ano ka ba? Talaga bang wala kang pagtingin sa kanya? Wala. Wala? Eh, bakit parang tiwalang-tiwala ka sa kanya? Eh kasi nga, matagal na kami magkakilala. Matagal na kami magkaibigan pero kahit na matagal ko na siyang kaibigan, pinagtangkan ko siyang ligawan. Hindi dahil talaga wala akong pagmamahal sa kanya. Neto nga lang nalaman kong pupunta na siya sa Australia. Saka ko siya kunwari liligawan para magiging tuloy ko sa pagpunta ko sa ibang bansa. Promise? Oo, promise yun. At pangako. Pagkatapos ng kasal namin, gagawa ko agad ng dahilan para mag-away kami at sisiguraduhin ko na matutuloy sa paghiwalay ang pag-aaway namin. At kapag naghiwalay na kami, edi, ibos ko na siya kaagad para ikaw naman ang pakakasalan ko. Congratulations sa inyong dalawa, ha? Hangad ko ang kaligayahan ninyo. Oh, Melvin, baka mamahalin mo ang kaibigan ko, ha? Huwag na huwag mo siyang sasaktan, kundi lagot ka sa akin. Hoy, ano ka ba? Katatapos pa nga lang ng kasal namin eh. Nananakot ka na kaagad. Huwag ka mag-alala. Hindi luluwa itong best friend mo. Kaya, relax ka lang. Pangako? Oo naman. Paliligayahan kong kaibigan mo ngayon. At hanggang sa wakas. Naku, nakakaingit naman kayong dalawa. Ako may maghanap na rin ng magiging jowa ko para hindi na ako mainggit. Huwag ka mag-alala. Marami akong kaibigan. Ang gwapo rin. Salamat na lang. Pero mas gusto ko ay yung lalaking hindi umiinom at hindi nakikipagbarkada. Nako. Bago mahanap ang lalaking sinasabi mo pauli na ka na. Ay nako, nakalimutan ng asawa mo tong bagoong na pinakaning pa. Ay teka, may kaibigan ako na pupunta rin ng Australia. Ay matanong ko nga kung malapit lamang ang tirahan niya kina Lorna. Huwag na, inay. Nag-aapala pa kayo ng ibang tao. Eh gustong gusto ni Lorna tong bagoong na to eh. Siya pa nga mismo ang bumili. Nakalimutan lang. Hayaan nyo lang yan, ay. Sa naiwan niya, anong magagawa natin? Lalo na magiging abala kayo bukas. Ha? Ako? Magiging abala bukas? Bakit? Mamamalinggi kayo at magluto kayo ng 3-4 na putahe dahil may darating akong bisita bukas. Sigurado ka? Okay lang sinay mo? Ang pagpunta ko sa bahay ninyo? Sa umpisa magugulat siya siyempre. Wala naman kasi siyang alam tungkol sa iyo Pero pag naipagtapat ko na sa kanya yung tungkol sa atin, lalo na buntis ka na, papayag din yun. Dito na tayo sa bahay. Relax ka na, kung bahala sa'yo.
Halika. Pumasok ka na. Nay! Nay! Ay, nandito ako sa kusina, anak. Halika kayo sandali. May pakikilala ko sa inyo. Nay. Si Charmaine. Nay. Si Charmaine po. Ah, Melvin, sino siya? Siya nga po si Charmaine, Nay. Oo, narinig ko. Ang ibig kong sabihin ay nasaan ang asawa niya? Kaibigan mo ba ang asawa niya? At bakit siya naririto? Kaibigan ko ang pinsan niya. At hindi siya asawa ng kahit sino, inay. Dahil ako ang asawa niya. Ano? At ako ang ama ng kanyang pinagmubuntis. Melvin, anong ibig sabihin nito Hindi ko ito naiintindihan. Ipaliwanag mo. Halika, sumunod ka sa akin doon sa kwarto at doon tayo mag-usap. Ano? Patitirahin mo sa bahay na ito ang babaeng yon? Nalalaman mo ba ang sinasabi mo? Ha, Melvin? Inay, ako ang ama ng batang pinagbubuntis niya. Oo na! Ikaw na ang ama. Pero paano naman ang asawa mo? Ano na lamang sasabihin niya kung nalaman niya ang tungkol sa babaeng yan? Malalaman niya kung ipagtatapat ninyo kay Lorna, inay. Anak, kahit hindi ko sasabihin sa asawa mo, ay maraming pwedeng magsabi sa kanya. Isa pa, bakit mo ito ginawa? Alam mo ba asawa ka na? Bakit ka pa nakipagrelasyon sa iba? Inay, hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa inyo? Mas nauna si Charmaine. Nakarelasyon ko kaysa kay Lorna. Buntis na si Charmaine bago pa kami magpakasal ni Lorna. Ayun naman pala Alam mo na palang nakabuntis ka. Bakit pinakasalan mo pa rin si Lorna? Pwede mo ba, Nay? Tama na yung katatanong ninyo. Hindi ko naman kailangan ng opinion nyo Sinabi ko lang naman sa inyo na may apo na kayo. Yun lang. Ay, pauwiin mo ang babae niyan sa kanila, Melvin. Dahil hindi ako makakapayag na ititira mo sa bahay na ito ang babae niyan. Pero inay, ako ang ama ng batang dinadala niya. Wala akong pakialam. Itira mo yan kahit saan. Huwag lamang dito sa bahay ko. Akala ko ba? Doon ako sa bahay ninyo titira. Bakit inihatid mo ako ngayon sa bahay? Hindi nga pala pwede sa bahay dahil kapag nalaman ni Lorna ang tungkol sa atin, baka mabulilyasyo pa ang plano nating dalawa. Mas makabubuti siguro na titira ka muna sa inyo para walang makaalam tungkol sa atin. Saan ka titira? Uwi ka rin ba sa bahay ninyo? Paminsan-minsan na lang ako uuwi sa amin. Uuwi lang ako sa bahay ko kung may importante akong kukunin doon. Ang ibig mo sabihin, magsasama na tayong dalawa? Oo naman. Panatilihin muna nating lihim ang relasyon nating dalawa hanggat hindi pa ako nakakarating ng Australia. Inay. Bukas na ang alis ko papuntang Australia. Oo nga. Oh, tila bakit hindi kayo masaya? Ayaw niyo bang makapunta ako doon sa Australia? Masaya sana ako kung hindi ko alam ang tungkol sa inyong dalawa ng Charmaine na yun. Inay, ano ba naman kayo? Ang ganda-ganda ng araw ko sinisira niyo. Hindi ako ang naninira ng araw mo, kundi ikaw. Hanggang kailan mo lulukuhin si Lorna, ha? Hanggang kailan? Napakabait ni Lorna. Pero naaatim mong lukuhin. Hindi ka ba naawa dun sa asawa mo? Naawa ko. Kay Lorna ng asawa ko. Samantalang ako na anak ninyo Hindi kayo naaawa. Naawa ako sa asawa mo. Dahil sa ginagawa mong panluloko sa kanya, sinasaktan mo ang asawa mo. Masasaktan lamang si Lorna kung sasabihin ninyo, inay. Bakit? Sa akala mo ba ay mapapanatili mong lihim ang ginagawa mo? Tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maitatago mo ang kalukuhan mo. Inay, pwede ba? Halis na ako. Huwag naman ninyo akong pabaulan ng katramahan ninyong yan. Oh, yung sinabi ko na ya. Pakitingnan-tingnan nyo yung mag-ina ko habang wala ako dito sa Pilipinas. Maligayang pagdating, sweetheart. Dumalito na nga tayo sa restaurant. Nagugutom ako
Hindi ko nakakain ng pagkain sa aeroplano. Sa bahay na lang. Dahil nagluto ako. Naroon si na mami at daddy. Hinihintay ka na rin nila. I-text mo lang sila. Pauwi mo na sila dahil gusto kong matulog pagdating ko sa bahay mo. Pagod ako eh. Ano? Ang tagal din nilang hinintay ang pagdating mo tapos pauuwiin mo na lamang sila? At ano pa sanang pag-uusapan namin wala naman ko alam na sasabihin sa kanila. Oo, di magkumustahan kayo. Bakit? May sakit ba ako para kumustahin nila? At anong pakialam ko sa mga magulang mo? Ikaw lang naman ang pinakikisamahan ko dito, hindi sila. Ano? Dadalhin mo ang inay dito sa Australia? Oo, bakit? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang. Alam mo naman ang ugali ni inay, hindi ba? Laging nagbubong ngayon. Siya kasi ang mag-aalaga sa magiging anak natin eh. Anong sinabi mo? Magiging daddy ka na, sweetheart. Aha? Oo, magiging daddy ka na. Kaya't gusto ko ay may mag-aalagang mabuti sa ating magiging baby natin. Kaya't papupuntahin ko dito si inay. Sweetheart, pinadala ko na yung pera para sa inyong dalawa ni baby, ha? Siya nga pala, magbabakasyon ako dyan. Sabik na ako sa inyong dalawa ni baby. Sige, bye-bye na. Ano na naman itong natanggap kong balita? Na hindi naman daw ikaw ang ama ng batang dinadala ni Charmaine. Ha? At saan naman ninyo nasagap ang chismis na yan, eh? Narito nga kayo sa Australia, kung ano pang chismis ang nasasagap ninyo. Totoo man o hindi ang natanggap kong chismis, ay tigilan mo na yung ginagawa mo. Naririto ka na sa Australia. Kalimutan mo na ang Charmaine na yon. Pwede ba, Nay? Ayat na naman kayo, eh. Dahil mali ang ginagawa mo. May pamilya na ako, inay. Huwag na ninyo akong pakialaman. Hanggat nabubuhay ako, mananatili akong ina mo. At hindi mo yun maayali sa akin. Kaya't nakikiusap ako. Tigilan mo na ang panluloko mo sa asawa mo hanggat hindi pa nalalaman ng asawa mo ang tungkol kay Charmaine. Kahit malaman ni Lord na ang tungkol sa amin ni Charmaine, wala akong pakialam. Mas mabuti na yun siguro, inay, na malaman niyang totoo para may dahilan para maghiwalay na kami dalawa. Teka, saan ka pupunta? Ayusin ko na yung mga papeles ko. Pabalik ng Pilipinas. Melvin, bumalik ka dito. Nag-uusap pa tayo, Melvin! Hayaan na ninyo siya, inay. Lorna, kanina ka pa ba dyan? Oho. At narinig ko ang lahat ng inyong pinag-usapan ni Melvin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit sa inyo. Dahil alam ko namang pinagsasabihan ninyo si Melvin. Ay, Lorna. Matagal ko nang alam. Pero umasa ako na makakalimutan niya si Charmaine. Pero tulad ng sinabi ko, sa oras na bumalik siya sa Pilipinas, ay dalawa kami ng anak ko na mawawala sa kanya. Malapit na ako sa inupang bahay ni Charmaine. Sabi ko nang mayakap ang magina ko. Kumusta na kanya sila? Yung magina. Siguro naglalakad na yung anak ko. Sino kaya ang mukha? Ako kaya o si Charmaine? Narito na pala ako. Nandito na ako sa tapat ng bahay. Tigilan mo ng kanukuhan mo niyan, Charmaine. Tahimik na nga ang buhay mo sa piling ni Melvin eh. Anong magagawa ko? Kinukuha ni Miguel ang anak namin. Ha? Para ano pa? Si Melvin ang kinikilalang ama ng bata. Huwag mo nagbuhin pa. Si Melvin lamang kinikilalang ama ng anak ko. Pero dugot naman siya ni Miguel. Kaya mas higit na may karapatan si Miguel sa aming anak kaysa kay Melvin. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi ko tunay ang anak. Yung baby namin ni Charmaine. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.